mga habits na maaaring makadamage ng iyong kidney. Ang ating kidney ay sadyang mahalaga para sa pagsasala ng mga waste products palabas ng ating katawan. Ito rin ay nagpapanatili ng tamang balanse ng mga fluids at electrolytes. Ngunit kapag hindi naingatan ang ating kidney, ay maaring malagay sa panganib at tuluyang mapinsala ang mga ito. Sa video na ito, ay ating tatalakayin ang mga habits na madalas na hindi pinapansin, ngunit maaaring magresulta sa mga long-term complications sa kalusugan ng ating kidney o bato, kung hindi agad mabigyan ng agarang atensyon. Number 1. Pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo, o mas kilala sa medical term na hypertension, ay nagdudulot ng malaking epekto sa ating mga organs, kabilang na ang kidney o bato. Ang mga blood vessels nito ay nagsasala ng dumi mula sa ating dugo. Ang patuloy na pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo, ay maaaring makapinsala sa mga blood vessels ng kidney, na kung saan ay nagpapababa sa kakayahan ng bato, na maglabas ng mga waste products, at excess fluids, na posibleng humantong sa sakit sa kidney disease. Bukod dito, kapag tuluyan ng nasira ang kidney, ay maaaring mapalala pa nito ang hypertension, kung saan hindi na nito kayang pangalagaan ang kalusugan ng bato. Kung kaya't napakahalaga na i-monitor ang presyon ng dugo, at magkaroon ng regular na pagsusuri sa doktor. Importante din ang pagkakaroon ng balanced diet, bawasan ang salt intake, regular na pag-eehersisyo, at pagsunod sa mga iniresetang gamot ng doktor. Tandaan na ang sakit sa bato ay maaaring resulta mula sa alta presyon. Madalas din magkasama ang dalawang sakit na ito, gayon din ang mga gamot sa parehong karamdaman. Kung masuri na mayroon kang hypertension, mainam na kumonsulta sa espesyalista, para sa mga iba pang pagsusuri o function tests para sa kidney. Ito ay makakatulong upang matiyak na mapanatiling protektado ang ating mga bato. Ang kaalaman sa ugnayan sa pagitan ng mataas na presyon ng dugo at kidney disease ay sadyang mahalagang susi para makaiwas sa mas mapaminsalang kondisyon na ito. Number 2. Madalas na pagkakaroon ng UTI o urinary tract infection. Ang pagkakaroon ng urinary tract infection ay maituturing na karaniwang kondisyon lamang, ngunit kapag ito ay nagiging madalas at paulit-ulit, ay maaaring magdulot ito ng malubhang panganib sa kalusugan ng kidney. Karaniwang nagsisimula ang UTI sa pantog o bladder. Ngunit kapag hindi agad naaagapan, ang bakterya na siyang sanhi ng impeksyon na ito ay maaaring umakyat sa kidney. Ito ngayon ay nagdudulot ng mas matinding impeksyon na tinatawag na pyelonephritis. Ang kondisyon na ito ay maaaring humantong sa permanenteng pagkapinsala sa bato o scarring kung hindi ka agad matugunan. Dahil dito, ang paulit-ulit na kidney infection ay maaaring magresulta ng tuluyang pagkapinsala ng mga bato sa paglipas ng panahon. Mahalagang malaman ang mga sintomas ng UTI para magamot ito ng maaga at nang maprotektahan ang ating mga kidney. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang masakit na pag-ihi, lagnat, pagkakaroon ng dugo o nana sa ihi, pagsakit ng puson, madalas at kaunting ihi at iba pa. Ang pag-inom ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw ay nakakatulong sa normal na dalas ng pag-ihi ng taong may ganitong karamdaman. Ganon din ang pagkakaroon ng good at proper hygiene at agarang pagkonsulta sa doktor sa oras na makaramdam ng mga nabanggit na sintomas. Ilan lamang yan sa mga mahahalagang hakbang upang maiwasan ang ganitong karamdaman at hindi malagay sa panganib ang ating mga kidney. Number 3. Kakulangan sa oras ng tulog. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay napakahalaga sa overall health ng isang tao. Ngunit ang kawalan ng tulog ay may kaugnayan sa mga karamdaman tulad ng hypertension at diabetes na parehong nagdudulot ng malaking banta sa kalusugan ng kidney. Ang sleep-wake cycle ng ating katawan, o mas kilala sa tawag na circadian rhythm, ay nakakaapekto sa natural filtration process ng kidney. Kapag nag-ambala ang rhythm na ito na dulot ng hindi pagkakaroon ng sapat na tulog, ay maaaring makapinsala sa ating mga bato sa paglipas ng panahon. Upang mapanatili ang kalusugan ng kidney, ugaliing magkaroon ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi, magkaroon ng pare-parehong schedule ng pagtulog, gawing tahimik at kaaya-aya ang kwarto o silid tulugan, para sa mahimbing na tulog, at magpakonsulta sa doktor kung mayroon kang sleep disorders tulad ng sleep apnea, o insomnia.
Laging tandaan na ang pagkakaroon ng mahimbing at sapat na tulog, ay maraming benepisyong na ibibigay hindi lamang sa kaisipan, at sa katawan ng isang tao. Kung hindi pati na rin sa tungkulin na ginagampanan ng kidney upang gumana ito ng maayos, at mapanatili ang kanilang katatagan laban sa mga potensyal na pinsala, gaya ng chronic kidney disease. Number 4. Kakulangan ng pisikal na aktibidad. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ng isang tao ay isang dahilan, sa likod ng maraming isyu sa kalusugan, kabilang na ang pinsala sa bato. Kapag tayo ay hindi aktibo, tayo ay mas madaling magkaroon ng pagtaas ng timbang at labis na katabaan. Ang mga kondisyong ito ay kadalasang nagbibigay daan para sa hypertension, at type 2 diabetes, na parehong pangunahing nagdudulot sa malalang sakit sa bato. Ang labis na pagtaas ng presyon ng dugo, at pagkakaroon ng mataas na blood sugar levels, ay patuloy na makakapinsala sa kakayanan ng kidney, na magsala ng mga toxins palabas ng ating katawan. Para maprotektahan ang mahahalagang organs na ito, mahalagang isama ang regular na pisikal na aktibidad sa iyong routine. Kahit na ang simpleng pag-eehersisyo, tulad ng 30 minutong paglalakad araw-araw, ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo, at blood sugar, na tumutulong sa pagkakaroon ng maayos na kalagayan ng ating mga bato. Number 5. Pagkakaroon ng sobrang timbang. Ang pagiging sobra sa timbang ay nagdudulot ng karagdagang stress sa mga organ ng katawan kabilang na ang mga bato o kidney. Ang labis na timbang ng katawan o ang tinatawag na obesity ay nagbibigay ng panganib sa mga kondisyon tulad ng type 2 diabetes at hypertension. Ito ay parehong mga pangunahing sanhi ng malalang sakit sa bato, o mas kilala sa tawag na chronic kidney disease. Kapag ang kidney ay patuloy na nadadamage dulot ng pagtaas ng blood sugar levels, at pagtaas ng presyon ng dugo, ang kanilang filtering system ay naaapektuhan sa paglipas ng panahon. Para maprotektahan natin ang ating kidney, kailangan natin pahalagahan ang ating timbang. Ito ay nangangailangan ng pagkakaroon ng balanced diet, at pagkakaroon ng regular na pisikal na aktibidad sa araw-araw. Mahalaga ang regular na pagsusuri sa kalusugan para mapanatiling malusog ang ating pangangatawan. Number 6. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng tao sa maraming paraan, kabilang na ang pagka-damage ng kidney. Ito ay nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo, at nagpapababa ng daloy ng dugo papunta sa ating bato. Maaari itong makapinsala sa kanilang kakayahang mag-filter ng dugo, at mapataas ang panganib ng kanser sa bato. Ang paninigarilyo ay nagpapataas din ng presyon ng dugo, at nakakapinsala sa ating lungs o baga, na maaaring makaapekto sa kidney function. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa mga pinakamahusay na bagay na magagawa mo, para sa iyong kidney at sa pangkalahatang kalusugan mo. Number 7. Pag-inom ng labis na alak. Ang alak ay isang diuretic na nagpapaihi, at nagpapadehydrate sa isang tao lalo na kung ito ay labis na kinukonsumo. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng tubig at electrolytes ng kidney, na maaaring humantong sa pinsala sa bato at kidney stones. Nakakasagabal din ang alkohol sa kakayahan ng liver, na mag-detoxify ng ating dugo na siyang naglalagay ng higit na strain sa ating kidney. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaari ding magdulot ng high blood pressure, sakit sa atay, at sakit sa puso, na maaaring makapinsala sa mga bato. Kaya importante na iwasan ang pag-inom ng alak, para hindi malagay sa panganib ang ating kidney. Number 8. Sobrang pag-inom ng mga painkiller. Ang mga over-the-counter na gamot na pangpawala ng sakit, o mas kilala sa tawag na painkillers, gaya ng aspirin, ibuprofen, at naproxen, na ginagamit upang mapawi ang pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, at pamamaga, ay maaari din magdulot ng pinsala sa ating bato. Kung iniinom mo ang mga ito ng masyadong madalas, o kaya naman ay sa mataas na doses, ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagbabawas ng dugo na dumadaloy sa ating kidney, at maging sanhi ng pamamaga at pagdurugo sa tisyo ng bato. Maaari rin magdulot ng drug interactions ang mga ito, sa iba pang mga gamot at suplemento na iniinom, na maaaring makaapekto sa kidney function. Palaging tandaan na ang regular na health checkup, kaalaman sa mga tamang pagkain, at pagkakaroon ng balanse na pamumuhay, ay napakahalaga upang matiyak na ang ating mga kidney, ay manatiling malusog at ligtas sa anumang panganib.
Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. At kung may nais kayong topic na gustong pag-usapan o talakayin, ay mag-comment lamang sa baba. Hangad ko ang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Maraming salamat and please stay tuned for more informative videos.